Mayong gabi, Brad Rian, Brad Bibot. Good evening. Mayang gabi, bro. Good evening. So, Ulan diri, ulan. report gamay. Dan higo ko Brad Kaloy kay decline na may nakabutang sa akong Facebook. Ate. So kanay mo. Bitaw, bitaw. At least dool ra mo. Okay na ako. Ilang. Maalis sa lisa Ilag. Kami lagyo mi. Mo pay pag-abot niya sad, gasunod ra mo. Okay. So Brad Rian, ang imong giusab katuro man ko katong format. Ang katong format wala man giusab to pero gi-add na to, gi-adda na to ikaduhang presentasyon. Okay ra pod. Okay ra pod ko ana. Okay ra pod. Oh. Pareha tong among padre ba naagi ikaduha at least maka counter arguments ta sa bawat presentation. Kay lisod man mo diretso ra ko. Okay. So na rebuttal 10 minutos. Oh, 10 minutos niya. Summary conclusion itong 5-5. Pareha ra set up itong last. Ato lang format. i-add sa atong roles no. Oh, ako man yung pabasa na sa Nikuan. Ipabasa na ako, Blood Paul. Unya na siya clarification katong rule number kato bang to be gingon to be on the topic. Pinali, bro. Bro, sa nya dayon. Ato sa pinali ko sa tao ni bro para maklaro yun bro ha. Oh. Sige. Okay. Abi basa. Gumoy ba kada? So, iwas lang nato ning public debate kanang Dialogue lang. public dialogue lang kay marag cars kay paminaw ning debate. Ila sa mo ni Juan, ila sa mo ni Brad Bibot. Pwede siya magpaila By sa the way, okay. Sige. Kailan sa dito. Ako guys, si Brother Kenneth Joseph Abuyabor, aka Kaloy, no? Okay. Sa TFD of the Diocese of Tagbilaran. Niya, ang kauban si Brad Paul. Kailan na Brad Paul? Brad Paul, San Pablo Alima, Brad Bibot. Brad, ako favorite mo yun. Siya tawagin ni mga ako ka ng free thinker. So, wala ko'y kuhan sa mga pagtuo ba sa religion ng nana. Mo na ako na gusto nga. Tira. Oh. Serious. Sa trabaho. Ako na trabaho sa government kanang kuhan ko. Na ako sa legal. Ako gada sa legal sa Department of Science and Technology. Yeah. Praise the Lord. Nagkuhan sa ko before nagsuwat sa ko sa newspaper sa Freeman sa Santar. Kasuwat ko experience pa. Sa debate kanang dugay na kay kung nagkuhan kay mga safety ko diri god labi na si Efren kailan lang Efren Kailan kay ako magkikwaon ni Efren yun sa sana sa akong debate dagla sa atong maabot naglagyo kay probinsya mga kuan ba so pero mga dili sa tanan kay kanang namay mga wa ko pero ang Efren mostly kanang ako gyud ka mga dagko ni debate niya ilang so ang kuban daghang kayo to mga debates nga ako na kaya ako debater sa go so naibaw ko asa mga dulungan sa mga pangutanaw kay ibaw ko kung sa pangutana ng simang sa mga pangutana mo na nga ako basta active ko ako style sa moderating sa kuan is proactive ko dili ko mayon nga maglingkod na maminaw lang niya kung may mo object anhar ko mo role dili ko magpaabot basta nakita na ako nga makalangan sa oras makalubog paggangon din ako dili kinahanglan nga kanang pag-abot ko nga pero sa mabantayan na ako kung ngayon na ako na mga kuan nga makalusot kanang igmat sa mga debaters nga object sa mga objectionable nga mga kuan statements pero ako paggangon ako kay mo may objective mo may tinguha nato kung tinguha nga matunhay ang discussion. So tanan nga mga iritan, tanan mga makadaglubog, mga pagkana o tubag ng ganin. I make it a point
na ako ginang paggangon. Okay. Muna nga, sila siyempre, mukhang ginaan ako mo pan kay sabi na ka na magbalik-balik ang pangutana. Di ko mo ka-tolerate ana, di ka na mga pangutana nga, di mo direct responsive ba? Panguta, erlipan ng pangutana niya, tubag siya nga dili responsive. Di ko ka-tolerate ana, ako ginang paggangon kay madugay man. Wari mo Salamat, ka. salamat kay Bro, no? Salamat sa pag-share nimo sa imong experience o expertise. I hope nga makita ta o welcome ka dito sa Bohol. Salamat. Yes. Karo lang ko nakabalik kaning dugay naman kuha makapantod ka kung kay anak ko busy ko sa trabaho. So pila na katuig ko nako nilaylo nako. Nya si Ryan nangita nako kay si atong nag-debate sila si Efren sa Lapu-Lapu to no. Kaning si Efren mo nagkuha nako. Nya pag debate na niyon mo tong si Ryan dito siya na experience si Efren ganyan po nako sa debate nila. Kunya pag niya sir naka-taxi man nga sa handling nako ba. Mo na nga na ron ma. Sige. Okay bro, salamat kay Brad Bibot no. Welcome sa Bohol this coming August 6. God bless. May isa pa Rian. Katon lang pero It's your floor, Pastor Rian. Yes, Pastor Brian Pentes na taga Sibupot, Talisay. Ya, di na ko magpa-daghan-daghan kay murag halos kailan na itong mga audience na dali. Alright, salamat. so ang rules Na to basahon ang kuan, no? Ang public dialogue August 6, 2024. Alas 4 ngadto sa alas 7 sa kagabion. Gikan sa alas 4 sa hapon ngadto sa alas 7 sa gabi. So tutulan covered court Dawis Bohol. Ang proposition ani mga igsoon patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD sang-ayon sa Biblia at referensya. So Tagalog debate. So ang debate natin dito is more on Tagalog. Tagalog, no? Tagalog kayo yung proposition na Tagalog man. Mr. Vargas ko. So nationwide scope ang atong gitinguha ani. No? So pwede sa gulag in English ba para tagkuan kana ako mag-isip mo kung Tagalog sa ako lang sa gulag in English. okay, taglis. Okay, Brad. Pwede pong sa gulag Bisaya. Pwede naman mo director ka. Di ba? Okay. Sige, taglis lang. Okay. So, ang affirmative ani, yung affirmative natin ay si Pastor Rian Fuentes from Bible Baptist Church. Tama ba ako, Pastor Rian? Cross. Okay. At yung negative side natin is Catholic Faith Defender of Diocese of Tagbilaran, Brother Paul San Pablo Alima, converted pastor. So, ito yung format natin. No? Una, affirmative constructive speech, 15 minutes. Then cross-examination from the negative, 10 minutes. So, negative destructive speech, 15 minutes. So, yung cross-examination from the affirmative is 10 minutes. So, summary. So dinagdagan niya bro. Dinagdagan to. Ng 10 minutes rebuttal. So yung may rebuttal pa, hindi pa summary rebuttal o conclusion yata. So, So may addition niya. dahil two stand ito, hindi one stand, no? No format. So nag-additional ng negative 10-10. at saka yung affirmative constructive ng 10 minutes rebuttal at saka both side 10 minutes. So mag-addition tayo dito, Brad Paul, no? So ito yung rules natin, no? Rules of the dialogue. Yung summary is 5 minutes both side. During the summary period, no need to present new evidence and no objection. So naintindihan natin na hindi na kailangan yung summary natin na 5 minutes, na hindi na kailangan na mag-present ng
ng bagong ebidensya. Kapag hindi na siya matanong. Hindi naman siya pwede na matanong, so hindi na siya mag-present ng ebidensya, no? So, sangayon ba tayo dito, Brad Pastorian? Yeah. Kanang Okay. okay. Labot si Batal, sa Mario, okay labot si Batal. Na. Tana. Okay. Ang summary is, Batal, mo na mo, bugasa. One. Okay, gihimo na ang second stand, saan man gihimo rebuttal, dayon ang summary mo ng conclusion 5 minutes. Di, ang rebattal na, dili naman nimo mapangutanan. Di, So, ang standard rebuttal, di po, lang pangutana. Gihimo siya o summary. So sa imuhang termino, rebuttal, sa ato amuhang termino, summary. Oh, Ano ang summary. pinakalas. Pinakalas. Pero kanang 10 minutes nga second stand, sa amo gihimo na Mapangutana mo na. rebuttal. Mapangutana na. Termino ba? Sa termino. Termino yung ang gamit. Sige. Pero second stand, parehar na siya. Second stand, 10 minutes. Okay. at Sige. saka yung second stand, Pastor, 10, at saka yung cross-examination, 10 din. Yes. Okay. Okay, mas maganda kung maintindihan natin talaga. Conclusion summary. So, Rule number 1. rule number 1 sa rules of the dialogue. No question or point shall be raised that is unrelated to the dialogue proposition. Focus only to the subject matter. So, Diba tayo dyan? okay ba tayo dyan, Pastorian, na no question or point shall be raised that is unrelated to the proposition, dialogue proposition. Focus only on the subject matter. So focus lang tayo sa subject matter. Hindi tayo magre-raise ng unrelated question. Yes, Point. dapat pero Focus. yeah, pero dagdagan Okay. Sige, Pastor. dagdagan mo ng okay na yan, tapos dagdagan mo ng statement na yun lang ipinesent ng opponent or kausap. Diba sa relate? Diba? In the topic, of course, in the topic yung mga tanong, pero kailangan pinipresent yun ng kausap. So yung question natin, sa focus po natin dito sa question. No question or a point shall be raised if unrelated doon sa proposition natin. Yes, if unrelated, Hindi na related sa question sa proposition. So hindi na natin yan ano ba tawag yan, Brad Paul? Hindi na pwede. Focus on the subject matter. Subject matter lang. yes, subject matter nga, tama yon. Tapos lagyan mo din na dapat ipinipresent yon ng kausap mo. O yun nga, yung proposition. Ang ibig sabihin, Brad Kaloy. Brad Kaloy, ang point niya, na gusto niyang i-emphasize is kanang kon ba? Bisaya. Kanang kuan ni lahi ni Brad ang dili lang related sa topic ang kanang i-touch, dili lang kay basta related. Bisa pag related ang iyang mga tanong, kung wa na i-present sa nagpabarog, wa na niya i-touch sa iyang presentation, Pwede ba? dili mapangutana. Pwede ba na may pangutana? Okay, mao For yan. example, meron akong ipinresent, tapos yung mga hindi ko ipinipresent, pero inside the topic naman, pwede yung itanong. Oo nga, yung kung ano nasa proposition, Ano yun sa proposition? Sa topic siya. wala problema yon. Oh. Wala problema. O sige, okay. So wala na, okay na, anao na. Paano Ay, mari pa yung issue kung halimbawa ikaw, yung present mo, halimbawa ang ipresenta mo ay hindi ganong maliwanag, may malalim yan na kahulugan. So dapat kalkalin natin yung ebidensya mo.
kalkalin natin yan kung totoo ba yan. So, ibig sabihin, ang negative, yun ang trabaho na negative. Kailangan na i-refute yung mga ebidensya mo. Kailangan Hindi. na ating ipalabas yung katotohanan. Hindi, ibig sabihin na wala tayong karapatan na basta related sa proposisyon, talagang kalkalin natin yung ebidensya mo. Kung totoo ba yun at relevant. Yeah, hindi ito about sa ebidensya or something like arguments. Ang role natin number 1, walang tanong na hindi itatanong na hindi related sa tema. Okay. Okay, Yan. okay yung role number 1. Tapos ang clarification doon, even though hindi niya ipinresent pero nasa topic pa rin, pwede ba yung idagdag natin na pwede pa rin itanong yon kahit hindi ipinipresent ng speaker. Hindi. Kasi Kung ano naman, kung tungkol naman sa posisyon na mabigyan ng liwanag, kailangan natin pag-usapan. Related yun sa topic. Pero hindi na-present. Hindi, ang presenta niya ay kulang. Oh. Hindi nag-release lang tayo sa kanang presentation o as negative, i-present ko na may kulang yung ano niya. So, wala pa akong karapatan para i-clarify at malinaw yung i-presenta mo na ebidensya sapagkat ang negative ay gigibain yung presentation mo. Yun ang aking role. hindi, yung So, ebidensya, Hindi pwede yung ibig sabihin na yun lang inipresenta mo. Kung inipresenta mo naman ay kulang, half-truth. O dapat sisingilin ko yung nakapalibot, nakatotohanan sa puwenta. Yan. Basta pasok doon sa tinatawag natin na proposisyon. yeah, for example, gagamit tayo ng Bible, ang pinipresent ko New Testament. So, kahit hindi ka nag-present ng Old Testament, pwede kang tanungin doon. Sa ano? Using the Bible, kasi Bible and references tayo. So, sa first stance mo, ang pinipresent mo lahat ng mga verses ay New Testament. So, tatanungin kita sa Old Testament, pwede yon. Ang debating ito ay hindi gaano matakol yung Bible sapagkat fallacy of anachronism, kung tatanungin kita sa Biblia na ang iyong pinisinta ay ang 380 na pagsulpot. So ang Biblia ay natapos na first century. So hindi na ako magtatakol doon sa Bible sapagkat hindi mo masagot yan na tanong. At wala na, hindi relevant pa yon sa topic sapagkat ang topic ay patunayan mo ng Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380. So paano pa ako maghahabol sa iyo sa Bible? That is fallacy of anachronism. Pag hindi na ako magtanong about sa Bible tungkol sa pagsulpot na Iglesia Katolika, doon na ako pupokus sa ebidensya mo. Kaya nga, yun nga ang ibig kong sabihin na ang pinipresent mong talata, New Testament, tapos ang itatanong mo as cross-examiner, Old Testament ang itinatanong mo na hindi ko sinabi, hindi ko binanggit, pwede yung itanong sa'yo. Just an example. Ang sang-ayon sa rule number 1, no question or point shall be raised that is unrelated to the Related. proposition. So yung Related, for unrelated, example. hindi pwedeng itanong yun sabagat unrelated sa topic, irrelevant. So mag-focus lang tayo sa subject matter. Ang subject matter dito, ang Iglesia Katolika ay sumulpot lamang sa 380. So ang problema mo, kailangan pasulputin mo sa 380 at i-refute ko na wala pa 380, may Iglesia Katolika na, Roman Katolika na. Linawin muna natin. Hindi ito regarding sa presentation, okay? Uulitin ko. Ang rule number 1 patungkol ito sa cross-examination. So, ang itatanong lang nakabatay sa tema. So, forget about presentation, forget about evidences. Ang atin ngayon sa ruling ng tanungan. So, ngayon, for example, mag-topic tayo ng patungkol sa pagkain ng baboy. So, ang pinipresent ko is New Testament. Pwede ka bang tanungin ko or tatanungin kita ng Old Testament kahit wala kang pinipresent na Old? Pwede yun. Kung Basta inline sa tema. Sa debate proposition, why not? Para maklarify ang issue. Okay, sige, go ahead. Okay na. Pasok yun sa proposition. Okay na. Okay, ibig hindi sang-ayon sa proposition. Hindi yun pwede basta kapilang.
sa to siya ako i-clarify. Ako nang i-confirm nani nagkasabot na ba mo nga bisag Wala di present. wala mo touch sa iyang constructive speech ang nagpabarog bisag wa siya mo touch ana pero ang question sa atbang related lagi po sa topic pero wa siya mo touch ana Okay na. allowed na. Ano na to ha? Allowed na. Oh, allowed. Kamo agree mo duha na ana. Okay. So dili ka Proceed, mo number dili ka mo object nga na pangutana ron ni si Brad Alan si Brad Brad Paul. Paul. Brad Paul. Nay pangutana Brad Paul nga wa nimo ipabarog. Nya moingon ka nga wa man ko ni pabarog ana pero related sa topic Oh. dili ka maka-object. Ano klaro na to para Okay. half time. Okay. Okay na sa number So, 1. Number 2, proceed. any question is acceptable as long as it is relevant and material to the topic. Kanang karon. Okay na. Next. Na, so, number 2 na bro. So number 2, 1 minute question and 1 minute answer. Okay. Na. Number 3, categorical question should be answered categorically. Yes or no? With 1 Yara. minute Wait. qualification. Wait daw. Sige. Brad, na ako'y pangutana sa katong sa oras ba? 1 minute question, buat mo 1 minute answer. Kanang na may mga sa tawag din kanang pangutana nga set of questions ba? Set of questions, di ba? Kanang mga sa imong cross examination na usa ka pangutana nga mutat sa usa ka topic kay hisgutan unya sa ikaduha pangutana mutat sa kay daghan ginahisgutan usa mutat sa laing topic. Pero kining iyang pangutana sa number 1 dili ma resolve ang issue pinaagi sa usa ka question lang. Nais follow up question na clarificatory or kanang mga question na related ni sub question ba another sub question ang pangutana ini appeal ba ni siya sa 1 minute kay importante man kay Kada question. kay kada question doon na may sub questions na appeal ba na siya or kini ra gyud kay di og maon og kining lang one question lang dili na ma-resolve thoroughly ang Okay. issue kay na may uban mangangan ba Bebot, ah basta ang maximum allotment sa pag-question is maximum 1 minute. Pwede siguro sa iyang 1 minute question, duha ang pangutana, basta ma-consume niya ang 1 minute nga Maximum. question. Kung dili po siya maka-question og duha or less than 1 minute, it's up to him. Basta ang maximum is 1 minute. so nato kada ang iyang question 1 minute ra gyud ang limit Limit. so panang Yeah. so pananglitan ana una palitan ako'y debater na ako'y daghang pangutana set of questions ba pwede na ako ihurot sa 1 minute ang napo ka question Kung ma-covered yung 1 Kay- minute kay- mo, ma-consume mo yun. Kung kay ma-consume ang question mo 1 minute in 1 minute, why not? Bro, basahon ko na napo ka question ako yes. Why not kung ma-consume mo yung 1 minute, maubos mo yung 2 to 3 questions mo sa 1 minute, so okay lang yon. Basta okay continuous ang 10 minutes. Basta continuous sige. ang 15 minutes. Basta, yun ang Okay. role ng 1 minute question, 1 minute answer. Okay, proceed tayo. sige okay Okay, categorical question should be answered categorically, yes or no, with 1 minute qualification. So, okay tayo dyan. May pa Wala sila bro. Bakit nawala kayo? Balik kayo. Nasaan na kayo ngayon? Luya man eh. So, nawala si Pastor Ian at saka si Brad Bibot, no? Magbasa na lang tayo dito. So, in-invite ko sila. Ito na, invite ko na.
Okay, balik na. So, paano, Brad? Abay, katong categorical question, Brad. Okay. Categorical questions Katong- be answered categorically. Okay. But there are questions which cannot be answered categorically. Kaya ka, yung question is categorical, yes or no. Pero ang answer niya is both. So dili nimo mapugos na answer kay duha man. Unless kung mutubag siya nga yes or no gyud. Pero mutubag siya yes because dili man niya di siya magapo sa question kaya nga sa either in question yes or no. Kay it could be yes and it could be no man ang answer. So allowed na siya ana. So mo explain siya. Oh. Mo explain siya. Nasa gitawag na answer na qualified answer. Katong gingon nga kung categorical dili nimo qualify ang categorical na answer. Kay categorical man na what should be qualified kung it depends. Kung it depends mo nang qualified answer. Kay maingon ka yes kay inani nga sitwasyon. No, inani sitwasyon. So mo na qualified answer. So atong ako sang i-qualify ang atong role na kung categorical ang answer dili matubag dili ang iyang tubag dili categorical qualified ang iyang answer so iyang i-qualify kanong yes man ug kanong sa usa ka bahin yes sa usa ka bahin no mo na para mo yun yes Tama. no okay Basta Proceed. kinahanglan i-consume niya 1 minute. Ano yung allotment? Ang allotment sa oras. So, sumawib siya. Hindi na siya Oo. mabag. Ana ra. Okay. So, number 4. To be related to the dialogue proposition, a point must either be a premise of affirmative or negative of the proposition or the affirmative or negative of the proposition itself. So, Binisaya na. Binisaya na. Masama na. So, ang ibig sabihin dito na yung point lang ang kailangan na I-premise. i-premise that is affirmation or negation doon sa proposition, both sides. So, yun ang ibig sabihin. So, Sa example, ano example niyan? magpag-premise. yung pag-premise ba? Yung pag... Tanong yan, tanong. paggamit niya ng Tanong ang ibig premise. sabihin yan? Sa premise ng tanong? Premise ng tanong. Premise nga sa tanong. That is So, about may premise sa tanong. Hindi, usba ko ang ng premise sentence. sa kabatay doon sa negation or affirmation ng both speakers. Okay Example, kasi minsan sinabi mo, mystery ang pinte sa ganito. Yan, premise pa ako. Tama ba ito? Yes or no? Ganun ba? I-premise, minsan mo na yung sinabi mo, yun ang gawin kong premise sa aking tanong, then ang dulo niyan ay proceed na ako sa aking question. So, pwede ang tanong magsimula sa premise bago ang talagang tanong na. Yung premise, yung may nasig ang affirmative ba bro? Ang affirmative nasa gigamit nga sa iyang presentation. So gamiton ni Brad Paul ang presentation nga mao ni nag-ingon ka pastorian nga mao ni. O yun ba ka? Mao na ni pangutana. O yun ba ka? Nga niingon diri sa Biblia nga ana. For example, o yun ba ka ani? Kiningingon sa Biblia. Ano ba? Mao na yung giingon ba nga gigamit ni Rian itself man. Pwede both sides na negative po rin. Oo. Brad Paul. Kanang pasabot ang ibig sabihin is that yung premise mo, yung talagang sinabi o kaya pinipresent. Yun. Kasi minsan kasi yung premise Ginamit kasi lang. hindi mo sinabi, pinipilipit na yung sinabi mo, ginawang premise. So hindi yun papayagan ng kasi ano na yan naging misquotation na nga yung premise. So, yung talagang statement mo ang gawing premise. yes. Yung statement mo, yung sinabi mo, Ang story na hindi sinabi ng correct. kung gawin mo. Okay na. Okay na. so Okay. Proceed. Kuwanto, klaro na ang premise Kinahanglan katong gisa. Usama god kay usama atong premise. ipabarog Premise ko nga niya giingon. lagi Oh.
Okay. Kay ni angkon naman ka nga muna, siya ka ni angkon. So that is wrong. Sige, okay. Oo, tama yun, tama. So hindi pwede gamitin yun kung hindi mo sinabi. So magbase lang tayo doon sa... Go, go, Okay. go. Sa 5, no? So, number 5, speak only when it is your time to speak. Kay para dili ka mayagaw ba? Kaya na magiuban gud nga bisag nangutana, nangutana pero ang imong ang kaatbang nagistorya pod mo na kami nga na. Pardon sa timo, magbalik-balik na noon ta. Ano? So kinahanglan Sige, sige. maminaw ta, give respect, no? Sa both side. Klaro na, klaro na. Okay. Kaunom, no? The debaters may raise an objection to the moderator if he think that the opponent violate the rules of the dialogue. No? Malo na. Object anytime, accept conclusion. If there is any violation against the rules of the dialogue, So anytime, except tayo sa summary. 5 minutes. except lang. So, except lang sa summary. Wala na. Wala nang objection sa summary. So, kung mag-affirmative stand ka, negative stand, so pwede ka na mag-object kahit sa question. Okay. Mostly sa question, mga Mostly na objection. Okay. Okay tayo dyan. Okay, When okay. the debater wants to raise an objection, we must say, objection, Mr. Moderator. Okay. yun ang signal. Yun ang signal ng moderator. Object na siya. The moderator then asks what the objection is. The specific Moderator naman. role of violate must be cited. When there is a counter objection, the moderator listens to the both sides. So, kailangan during objection period, makaside ka sapagkat objection, Mr. Moderator. Ang moderator masabi, ano ang objection mo? Then mag-side ka sa isa o ilan sa mga objection doon sa rules of dialogue. Kailangan may ground yung objection mo kung bakit nag-object ka, ano ang ground yung objection mo. Kailangan nakabatay doon sa rules na may nalabag pala doon sa rules of dialogue. Yon ang ipaabot mo doon sa moderator. Okay. Basic na, basic yan. Okay. Okay, next bro. So next, time will be paused when an objection is raised and dealt with. So i-post natin yung time pag may nag-raise ng objection. Okay. All references should all references used during the dialogue must be accessible to the debaters or moderator. So, kailangan may access yung presentation niya, especially sa mga references na kailangan nating halongkatin o ikalkalin natin yung mga ebidensya nila, no, both side, kung totoo ba yon o for example katulad ni Pastorian yung the other dialogue. So ang gagawin lang natin is yung kasi may presentation siya parang PowerPoint siya. mag-PowerPoint siya. So, kailangan natin buklatin niya. So yung PowerPoint niya, kailangan din na magdala siya ng libro, Hard copy. yung hard copy niya para ipakita natin at saka during sa question. Niya tapos i-post natin yung oras para kalkalin natin yung ebidensya niya. Okay ba yan? Oo, pero I think siguro dapat 'yun yung sa mga ebidensya na para bang may duda. Okay, Kasi tama. Kung may doon, yun naman ay parang mahahaba yung oras kung bawat ebidensya to titingnan niyo pa tapos meron ng presentation. Hindi lahat. Hindi lang. Yun yung magdududa lang tayo, accessible siya para mabasa at ma-check ng moderator. Yun lang yung ibig sabihin diyan. Okay. Okay yun. When the debater demands that a reference should be read, the moderator will be the one to read the reference while the moderator read it.
the time will be paused. Amo ni, gingon. No ad hominem or personal attack shall be permitted. Attack the arguments themselves. So, sangayon tayo dyan. No personal attack. No ad hominem. So, respect always the right ruling of the moderator. During the moderator time, the debater must keep silent. This is to ensure that the order will be ruled in the dialogue. Dialogue. I-change natin itong dialogue na. Okay? Excuse me, Brad. Sa moderator's time, akong suggestion nga ma-appeal na kining moderator dili lang basta magguwat og dunay mga object. Kung makita niya nga dunay mga puntual sa akong explain kaniya nga ang moderator pwede na in time nga mo Okay. consulting nila o buyag na. Pwede Okay. anytime. Ang moderator pwede sad mangutana panitan ron. So, para sa mga debate na kunang counter na ay pangutana siya object ang katong pikas. Ako pangutanon. Unsa may imong tumong pangutanan? Kaya ako relevant pa. Kay what? Kay naman ba dito na to? Relevant pa nimong pangutanan. Unsa may gusto nimo pagprubahan? Ako prubahan mamaon niya. So, ana na ko mo determine. Panday so di ana ba? So, maganda yun. Maganda yun. Proactive dapat. Pumasok. Proactive mo participation. Masok Okay. ka agad pag may mga fallacies or mga lapses unrelated. Pero Kaya na yung, ikumbag. halimbawa, pumasok ka tapos question mo yung isang debater, bigyan mo naman ng pagkataon na magpaliwanag siya. Paliwanag ba? Kami, magpaliwanag kami kung bakit itinanong ko ito, relevant na ito sa tema. So, para Sa mo Brad Paul, isa sa mga paraan para sa kaayusan. Actually, yung moderation para yan sa kaayusan. Gusto natin matiwasay maayos. Meron kaming nilalagay na parusa sa mga magkakaroon ng 3 warnings for violating the rules. For example, yung ad hominem, personal attack. Meron yung warning, second warning. Pag third warning, ang parusa niyan, mamainusan ng oras yung summary conclusion. okay. Para magtanda at walang talaga kasi hindi pwedeng walang parusa yung yung labag ng rules natin. Okay. So, agree ako dyan. Okay ka na, Brad Paul? Okay ka? Kailangan talaga na parusahan yung debater na Ano lalabas sa rules. Ano parusa? Agree mo sa time na i-deduct. 1 minute. i-deduct. I-deduct Sa time. pa rin niya. Sa summary niya, 1 minute ko no, ang deduction. Kung palagi mo. Halimbawa, wala na summary. Okay, Sige, after ko dyan, doon i-deduct ka summary period. So kids, sino bang magkuan? Ang moderator o mag-panis. Moderator na mag-decide dyan. I-deduct na ko ang time. Ako sultihan ang timer. During summary period. Yan tayo sa summary. Ano ba? Tama yun. Maganda yun, So, Rabibot. Para strictly na masundin yung mga rules. Sige, Brad. Ano pa? So ilagay mo lang dyan, Tol. Meron akong suggestion, Brad Paul, di ba yung chinat ko sa'yo? Ang setup natin dito ngayon, hatiin natin yung upuan o kaya yung mga crowds. Kayo So, na magdikuan ha, sa inyo? Tayo lang Tama yun, mag-five. tama yun. So, ang ito, Brad Paul, mahirap yung last time, 4 na beses akong na-interrupt sa sagot ko because of the crowd na uncontrollable. So, mas maganda siguro kung para sa akin kasi ito suggestion, you can take it or leave it. Sa akin mas maganda kung kanino yung crowd na makapag-distract. Okay lang yung minsan mag-amen, mag-yes, tapos pumalakpak ganyan. Pero yung last time kasi na parang sigawan talaga na wala nang madinig. Kantsawan. So, pwede siguro nating warningan yun until 3 warnings din. Mapainusan na naman ng oras yung kaniyang panig. Pero okay lang yung may maingay pero hindi yung natin mag-control yung crowd. kontrolin nga natin Sa amin, makukontrol namin yan. Agree ako doon sa debater na magka-violate. So, deduction siya ng 3 violation. Ang punishment is 1 minute deduction. Doon
hindi natin natin control yan. hindi natin Kaya nga, kontrolin nyo natin eh. Bro, yung moderator hindi mo nagpaalala sa mga viewers natin, sa audience natin. Palagi Kaya nga, pero walang mangyayari kasi walang mangyayari. Paalala ng paalala, last time, sinabi na ni Padre, ganito, ganyan. Kung walang kung wala yung parusa din, wala rin mangyayari yan. Kaya okay lang yung sigawan, tawanan, excited sila. Paano natin matukoy na ito ay sa inyo dahil Kaya sa Kasi parit niya eh. dahil sa pagitan. mag-deploy tayo ng Kasi parit niya eh. Kasi Brad Kaloy, ganito yan Brad Kaloy. Ganito yan kasi Brad eh. Ganito yan kasi Brad, kung isa, dalawa, tatlo lang, hindi yan masyadong hindi yan makakatabon ng matabunan yung sagot o yung boses ng speaker kung isa, dalawa, tatlo. Pero yung buong crowd na, ayun, hindi na yun madidinig. So, yung mga yan, okay lang, again, warning pa rin, 3 beses pa rin yan. So, Bro, hindi naman every time. Ganito lang. Minsan, sisigaw yung mga tao dahil sa question. Yan. Pag question na, ganun. Yan. Sisigaw yan. Ang gagawin natin, gagawin sa moderator, okay, kailangan natin ng mahinahon tayo. Tapos, pakinggan natin yung sagot. Ganun lang kasi. hindi natin maisa-isa. Kaya nga, pero wala. Pero wala na, interrupted yung oras. Hindi lahat tayo na baptist at katoliko lang ang makinig niyan. Ato lang kasi May iglesia din, maraming klase-klaseng religion natin dito. Sila Bahinting, pupunta din, pati na yung mga kasamahan doon Kaya nga, ibang hindi religion. hindi nga maka-affect. Na hindi katoliko yung nagsisigaw. Hindi nga yung baptist na hindi naman sila yung sisigaw. Sige bro. Hindi nga maka-affect. Hirap yun. Kasi kailangan mag-deploy tayo ng mga tao na magmanman at mag-report kung saan galing tagalagay yung sigawan. Kailangan tayo ng maraming tao na magasto niyan. So, respeto na lang natin ang damdamin ng mga tao. Kung sila ay natuwa at masaya na rin tayo. Yan. Ano ba ang ikalulungkot natin kung nasa katotohanan tayo? Kung sigawan tayo. John Paul, ang punto ko ganito. Una sa lahat, pagka gagawin yan, yung momentum ng sagot putol. Pangalawa, yung oras hahaba ulit. Na by the way, gusto ko pong ipunto sa inyo, si Brad Bibot po ay may magtatrabaho siya, uuwi siya at that same day kailangan niyang umuwi. So kailangan tayo magsimula sharp 4:00. Magbibigay tayo ng oras 5 minutes. Ating hihintayin yung sino yung hindi dumating kasi pagka wala tapos na yung pag malate tayo. Kailangan sharp 4:00. Brad, Rian, kung uuwi si Brad Bibot, last trip na Ocean Jet, Wala natin. Wala. Wala. Pwede, nasa kuan sa Bigo. Hindi, may last trip pa, mga alas 8 yata. Pwede, hindi, alas 2 pa. Alas 3. Mas maaga para pagka-uwi si Brad Bibot ng maaga. makaabot Pwede, alas 3. makaabot ang barko sa kuwan. Kaya ako mag-half day ko sa akong trabaho. Oo. Half day ko, gikan sa dire sa opisina, dito na ako sa pier, mag-taxi na lang Kung ko. may alaon na Brad Bibot, Ocean Jet, makarating alas 3. Meron. Alaon, makarating yan alas 3. So, maybe mga 3:30 or 3:45, pwede tayo magsimula nun. Pero ito nga, yun nga ang punto ko. Kasi kung puro sigawan, kahit wala namang ibig sabihin, interrupted yung speaker, ihinto yung oras, dadagdagan. So, langay kayo nga na. Di ayog atong kontrolon, sa amo, kontrol na mo na. Dili mi ko na kay wala gi problema mo sagit. Sagit ng usa, 2, 3, 4, 5. Pero kanang tibuok crowd na, di na magdungog, mao ginay dili na. Kontrol na to, Noy. Kasi Brad, hindi naman gaano maraming tao manood nito. Kasi Martes,
So hindi maraming Katoliko, mga konti lang, dadalo. So, okay lang, okay lang. Ang gusto natin yung flow dire-diretso, hindi yung ano ba. So kung try natin na obserbaran muna. Kung try natin obserbaran. Pero of course, andito yung moderator, siya yung susua, no? Sumuway. Sawayin niya yung mga tao. I-try natin makontrol muna. Kung hindi, ipasok natin yung rules na yon Okay. para Pwede makontrol naman natin. natin ipasok, Brad, Pastor Ian. Pag hindi natin Oh, kaya maagapan yung ingay. kaya nga kasi nga merong nasa kaliwa, merong nasa kanan. So Pero hindi kailangan lagyan natin ng ano yan kasi Hindi natin makuha kung sino ba yung nag-ingay. Kasi hindi lahat Katoliko. So marami din dito. Yun ang pero hindi makapekto, Brad. Hindi makapekto yung tutukuyin mo isa, dalawa, tatlo, lima. Hindi yan makapekto. Yung makapekto yung buong crowd talaga. So dahil maraming upuan diyan sa amin o kaya sa inyo, ma-determine mo na kung kaninong ano yun, kaninong crowd yun. Kasi ang gusto ko nga, pwede nating obserbahan muna. Kung uncontrollable talaga, ipasok natin rules na yan. Hindi natin muna ipasok ngayon. Bro, Try natin natin. dito bro sa court natin, walang stage. Wala. Parang walang stage kasi bago pa ito na renovate. Yeah, okay lang. Okay lang. Walang problema yung stage. Kaya nga, may upuan. Upo lang naman sila. Ang gagawin natin is dito kayo sa gitna, no? Parang may mga bleachers naman yung sa giliran. So, yung sa amin, hindi kami maglagay ng upuan o lagay lang kami ng 20, siguro 20 lang yata. Yung Okay. Sa hindi makaapekto yung isa, dalawa, tatlo, lima, ganun. Pero kung yung buong wala, hindi na talaga So ibig sabihin we have to wait, tapos madadagdagan yung hahaba yung usapan pagka may lang tayo, saway tayo ng saway. Sige. So kailangan din natin maging Yung professional. gagawin na natin, Pastor Ian, is pag hindi natin makontrol, doon natin ipasok Pasok natin. yung rules natin. Okay. Sige, ganun lang. I-try natin na pag-usapan lang muna. Tapos kung hindi talaga makontrol, ayun. Ilan bang dadalo sa inyo? Hindi ko alam, pero at least, I think more than, talaga yan, mga more than 20, 30, more than pa siguro 30. Ganun lang. So, hindi talaga maingay yung 20 at saka 30. Yung Basta maano naman madinig naman natin yan, bro. Madinig natin kung madidinig pa ba yung tinig ng speaker o hindi na. So, optional lang yan. Yes, option na lang nga. Okay na yan, sige. Yung final na lang yung ano bang yung sinasabi mo? Yung debater Yung sinasabi mo sa kanya, okay, tapos na yan ha. Kuha na lang natin. yung crowd, yun ang optional. Ito na lang yung crowd natin. Kasi hindi naman Moderator na bahala niyan. Okay. So may suggestion si Brad Paul kung sasanayon ka. Kung may sa amin din, no? Hindi Katoliko ha. So mas mabuti may excited sa amin na maging moderate din. Dalawa silang moderator. Si Brother Elder Ismael Bahinting from the Worshipper of Yahshua. Pero ang main Worshipper of Yahweh. si Brother Bibot, ang main Pero main moderator, si Brother Bibo talaga. So, sa kanya lang is, baka hindi na makuha yung iba na dito. May katulong si Brad Bibot. Okay ba yun sa inyo? Okay lang yan. Basta ang moderator, si Bahinting, katabi mo lang, kasi hindi naman tayo 100% na perfecto. So kung ano yung pagkukulang natin, meron kukuno. Pero main moderator sa debate kita. Okay. okay lang, no problem. Okay. Now by sound system, Brad. Ako tang i-suggest na kini buzzer ba? Dapat yung buzzer? Buzzer ba? Maka-check ko na buzzer? Parang buzzer ba? Para in kaso Pito na lang. Ha? Pito. Ayos ang pito murang basketball. Kuan kinining para sa timer. O nga para sa moderator kay para moderator og mo na ay kuan mo signal lang siya. Bell no Exam- doorbell ba?
murag pwede dag ang murag bill kanang iyap kwan kanang murag bill kana sa hotel pwede sa ginana. Ting! Para kuan ba? Meaning to say, ang moderator's time na. Mas mo Medyo rin mo, ano, diretso lang ka, moderator's time, sa time. Itong moderator, magdagot siya og kuan, pukpok. Basta po. Dasig ka nung sa... magdasa Gabriel. Para nasa court ba? Order! Di mo pwede maka-secure og Gabriel? Kaya Asan? magkuan mo Gabriel? Di mo maka-secure og Gabriel kanang murag pukpok ba matilyo ng Gabriel? Na, wala. Di mo. Kami. Yeah, ang gala. Ay, sa man, gusto mo kaldero? Ayun pa. O, Bel, lagi sa Bel. Sakit lang liro. Sige lang, pagkano na itong paagi. May kana kong paagi kanang Download ko og kanang. kanang doorbell ba? Pwede doorbell? Doorbell lang? Mangita ko kuan. Mangita ko sige lang para lang makuan ba. Kay mura man kog maabis. Pero Actually, pwede na. okay na mo bro, okay na mo na ang si Pastor o Elder Bahinting mo assist sa moderator. So duha ato moderator, mo assist lang siya. Ikaw jay main bibot. Sige sa 20 okay ka. Moy mo attend. Amoy ka duha. Okay, ka na ba? Sige okay. Back up ni mo. Okay Brad. Okay Brad. Okay. Okay. So, okay na. Why problema? Ano pang mga concern natin? Sa kailangan concern. Ikaw, tutok mo Okay, kay. siguro. Di, ang usa ka pa lang ini ba? Before magsugod ang debate, kinanglan, iladladaan ang mga referensya. Para din na, nanay idea ang mga crowd o kamo na, example, akong referensya is encyclopedia ba ron or kung sana kining Bible plus kung sana iladlad og tanaw ninyo acceptable ba ninyo? Acceptable ba para wala sungi ang tanaw na lang maghiling na lang detalye na lang Pwede po. i-present na i-present na ninyo daan nya before ta magsugod i-explain as mga moderator o sa kuan ba kining IMSE nga ang ebidensya nga i-presentar ni Brad Arian kini mao ni unya ang singka sa simuha kinisad so at least aware na mo dili kayo makugang ka o nya Pwede po. sa panahon na sa debate ana ka maghiling-hiling sa suod sa content para ug doon na kay objection sa aning referensya ha kay unsa man kanang kuan man kanang muryum-muryum ni yang gigamit para masabutan ninyo Pwede. masabutan og unsa before kuan so Okay, before man siguro libro talaga. Bro, ha libro, dadalhin, hindi yung PowerPoint. Dapat paano? Mag-ano tayo, PowerPoint. bro Libro magdali og kanang short para easy lang ba? Easy ang pag-access ang natin. kanang PowerPoint kana yung naay projector is visual aid mo na siya for the benefit of the crowd para for the benefit of the crowd kaya masama makahiling ang crowd Tama ka dyan. para sa crowd unya pero ang mao lagi nang usarod sa concern ni Bradley and kay sama sa imong gingon encyclopedia niya dili man niya ma-out sa library Sarap. sa kon ba niya Masog na. Masig na amo are. Kami lang dala. Kami sila ko ni Dasbel Una. Naman ko. Kami dala. unsa man sa Narap ruta? ko Narap ko usar mo dili ato Catholic. okay nadali siya Og namoy New Catholic Encyclopedia dala ninyo pero mao ra na iwa na ko tanan na references na ako. Katolik. New Catholic Encyclopedia ra ko iwa. Picture ra siya pero mao ra gyapon na last time. Ang ako madala kato ra ang madala nako. Actually dagham to gida. Sige. Ready na mo pud daan ako natong gibutangan daan og marker para inig mo hiling na dayon. Ang concern lang daw is i-announce daan, i-appeal na tog announce daan kung unsay mga title sa book nga gagamiton. Mo yang concern nga. Pwede. Ingnan lang nimo daan ang imong mga book nga gamiton. Dayon before the debate daw mo yung para ma-aware kasi maka-aware man pagkaatbang ba Oo. para ug na kay unsa imong komentaryo ana sa before sa debate murag mo lagi man ka wa klaro imong ko ano masabutan ninyo para ana ba fair kay ana ay nang tanan sayo man sa dito. ha Sayo man sa dito. so sa sayo before the debate kanang inyo nang kuan para di malangan ang oras
Dili kay so di ba kaya na pa maghilingan na eh. Kung before 4, 3:30, 3:45 may na pwede pas mayo nindo. Mas Oh. bayan ng maga. Oh. So, So na Pastor Rian. So, ah, Okay. So, ang oras, balik ko Claro. na ko pagpahibaw sa kadaghanan, no? Ato lang ibalik pagpahibaw nga karong doon natin public dialogue sa August 6, 2024 at 4 at 3 o 4? 3. Sakto. Kasi may final na itong orasan para ato nang ma-post. Regular tayo. Exactly. 3 ko no, 3 or 4. Kan ako hindi ko mapiki kan pampor, makulit ako na. May buntag sa'yo, bro. 6 a.m. na may usan din 6 a.m. Piki na ko kay Alas 3 nga. alas 3 sa hapon. Pwede pa ko makauli ni kagabi ana. Pwede pa. Kaya di man sura after 2 ka oras ang kaya ala Pwede pa, kung sa last script. Alas 5:20. Last Chris, piki na sa. Dili kita. Kaya ang akong kwenta, bro, mga 1 hour and 40 minutes man. Oh. Anan? Kanya, napatay mga objection, abot kinig mga 2 ka oras kapin. Oh, so sa hapon man ko musakay ko sa Alas 3. di hapon ba? Oh. Pwede Ay, man mag-ball. sa dog biya tubigon ka, bro. Daghan ang biya tubigon. Alauna. Alauna ko, biya tubigon. Di alauna. Dili ko. Paskat. Basta. So, alauna ko na moabot ko Alas 3. alas 3. So, alas 3. Magsugod ka alas 3. Okay. Sige. Mga alas 3 kayo, alas 3 o'clock to 3:30. Anam sugan debate. 3 o'clock to 3:30 kay masig na madili ang barko ba? Paskat. 3 o'clock. Between to 3:30 between anak niya ang start. 3:30. Start to 7 p.m. Sige, okay. Okay. Kanya, tutulan Okay. covered court. Dawis Bohol. So, ang proposition is patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD sangayon sa Biblia at referensya. Yung affirmative natin dito ay si Pastor Rian Puentes at saka yung negative is Brother Paul San Pablo Alima by the Roman Catholic Church. At saka si Pastor Rian Puentes is Bible Baptist Church. Okay? Ang format natin dito is affirmative construction speech, 15 minutes, cross-examination, 10 minutes, then the negative destructive speech, 15 minutes, then cross-examination is 10, tapos may rebuttal 10 minutes, then question 10 minutes yung cross-examination natin, both side. So yung summary natin or conclusion is 5 minutes, both side din. So during the summary period, no need to present new evidence or no objection and no objection. So okay na tayo sa roles, kaya kami ay natutuwa at natuloy ito at saka kami din ay lubos na nasiyahan sa lahat ng mga manonood dito, lalo na sa during the public dialogue. At saka iimbitahan ko kayo lahat, no, sa panuorin natin itong Mag-live si Barcalon yan. ewan ko kung meron akong data dito, no? So sa atin lang is may magla-live ka ba, Pastor Rian? Depende kung may ano dito doon. Kailangan natin na may official na magla-live. O sige, sisikapin ko rin na mag-live tayo dito sa ating public dialogue, no? Ako ko by ano lang, cellphone. Okay. Bibigyan ko kayo ng mga last na para karang inspiration word para sa manonood natin at saka yun sa mga audience website natin. So ibigay ko kayo kay Brad Pastor Rian. Okay, last words.
So magandang gabi po sa ating lahat. Abangan niyo po ang aming formal friendly dialogue again sa ating kaibigan na kakilala na din na isang CFD Brad Paula Lima ng Catholic Faith Defenders Bohol. So tabayan niyo po at sana kayo po yung mga nasa malapit ay makapunta po kayo doon sa Tutulan Gym ngayong alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon sa on Tuesday. No, August 6 po yan mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan Katoliko. Kahit hindi Katoliko at saka Baptist, you are invited para manood. And also, abangan niyo po yung live namin na pag-uusap din. Magla-live po dito, may magla-live. So, pwede po kayong mag-live na lang. Ano, so, again, invited po kayong lahat mga kapatid at watch and learn para matuto tayo at matuto tayo both sides. And then dito natin malalaman talaga and then katotohanan. And ang objective po namin ay maayos at iwasay together with the moderator at matuto tayo bawat isa para makamtan natin at malaman natin yung katotohanan kung ano po ang ating maabot po dito. So maraming salamat. Abangan niyo po mga kapatid ang aming pag-uusap ni Brad Paul Kalina. Magandang gabi sa lahat na nakakinig at nanonood. Ako si Bebo Tinoyon, ang request na moderator